afternoon everyone, kami ang tagapagdaloy sa araw na ito. Ang paksang tatalakayin namin ay ang flipped learning. Flipped learning is a pedagogical approach in which the conventional notion of classroom-based learning is inverted so that students are introduced to the learning materials before class, with classroom time then being used to deepen understanding through discussion with the peers and problem-solving activities facilitated by teachers. Ang flipped learning po ay isang pamamaraan ng pagtuturo kung saan binabaliktad ang tradisyonal na paraan ng pag-aaral. Sa halip na matutunan ang mga bagong aralin sa loob ng klase, ipinapakilala muna ang mga ito sa mga estudyante bago pa sila pumasok sa klase. Karaniwang sa pamamagitan ng mga video, babasahin o iba pang mga material. Pagdating sa klase, ginagamit ang oras para sa talakayan, paglutas ng mga problema at iba pang interaktibong aktibidad upang mas mapalalim ang pag-unawa ng mga estudyante. Ang guro naman ay nagsisilbing gabay o tagapagdaloy, hindi lamang nagbibigay ng lecture. First, it facilitates autonomous learning. Ito ay nagpapataguyod sa sariling pagkatuto. Sa flipped learning, ang mga estudyante ay mga pagkakataong matutunan ang aralin ng mag-isa bago pumasok sa klase. Dahil dito, natututo silang maging mas responsable at independe sa kanilang pag-aaral dahil sila mismo ay nagtatakda ng kanilang oras sa paraan ng pag-aaral sa bagong aralin. Second, students can learn at their own pace. Ang mga estudyante ay maaaring matuto sa sariling nilang bilis. Dahil sa flipped learning, maaari nilang ulitin ang mga material tulad ng video o babasahin kung kinakailangan. Hindi sila limitado ng oras sa klase, kaya maaaring bumalik sa mga konseptong hindi nila agad nauunawaan na nagbibigay ng mas mahusay. Pangatlo, active class time is more personalized. Ang aktibong oras ng klase ay mas personalisado. Sa flipped classroom, ang oras sa klase ay kinagamit para sa talakayan at aktibidad na maaaring mas nakatuon sa mga pangangailangan ng bawat estudyante. Ang guro ay maaaring magbigay ng mas direktang suporta at pansin sa bawat mag-aaral, lalo na sa mga partikular na katanungan o nahihirapan sa aralin. Apat, flipped learning. Increased engagement. Ang flipped learning ay nagpapataas ng pakikilahok dahil ang oras ng klase ay nakalaan para sa integratibong mga aktibidad. Ang mga estudyante ay mas aktibong nakikilahok sa pagkatuto. Ang matalakayan at aktibidad ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa na humihikayat ang mas mataas ng antas ng pakikilahok at interes sa mga aralin. Number 5, lessons are more accessible. Mas naaabot ng mga aaralin. Dahil sa mga material na ginagamit para sa flipped learning ay kadalasang nasa online o digital na anyo. Mas madaling balikan ng mga estudyante ang mga aralin kahit anong oras o saan silang naroroon. Mas nagbibigay ito ng flexibility sa mga mag-aaral na maaaring magkaroon ng ibang schedule o iba pang responsibilidad. The disadvantage of learning. Una, teacher must rely on student. Ang flipped learning po ay kailangan ng guro na umasa ang mga estudyante ay gagawin ang mga tagdang aralin bago ang klase, tulad ng panunood ng mga video o pagbabasa ng mga material. Kung hindi ito gagawin ng mga estudyante, maaaring hindi sila handa para sa mga aktibidad or talakayan sa klase na magiging hatlang sa kanilang pag-unlad. Ang pangalawa naman po na disadvantage ay ang implementation is harder. Sa Filipino, mas mahirap ipatupad. Ang flipped learning ay nangangailangan naman ng mas maraming paghahanda mula sa guro. Kailangan nilang gumawa ng mga video
pumili ng mga naaangkop na mga material at mga disenyo ng mga aktibidad na magpapalalim sa mga aralin. Dagdag pa rito, kailangan ding masanay ang mga estudyante sa ganitong paraan ng pagkatuto na maaaring maging mahirap lalo na sa simula. Ang pangatlo naman ay ang not everyone has the same opportunities. Sa flipped learning ay madalas na nangangailangan ng access sa internet at mga digital na kagamitan tulad ng computer o tablet. Hindi lahat ng mga estudyante ay may sapat na kagamitan o internet connection sa kanilang mga tahanan na maaaring magdulot ng pagkakaiba sa kanilang pagkatuto kumpara sa ibang mga estudyante na may mas madaling access sa mga material. At ang pang-apat at ang panghuli naman ay ang not everyone topic is suitable for self-learning. Hindi lahat ng paksa ay angkop para sa sariling pagkatuto. May mga aralin o paksa na mahirap matutunan ng mag-isa, lalo na kung ito ay komplikado at nangangailangan ng mas detalyadong bagay mula sa guro. Sa mga ganitong kaso, maaring mahirapan ang mga estudyante, tayo, na unawain ang konsepto ng walang tulong ng guro. At maaring hindi sapat ang flipped learning approach para sa ilang aralin. So, in other words or in other matter, flipped learning as in the educational method where instructions or lectures take place in the individual learning space. Even though of a group learning space, it could be probably one of the educational method in flipped learning. At dito na po nagtatapos ang aming talakayan. Maraming salamat po sa pagkikinig. Naway may natutunan po kayo sa aming paksang na talakay. Maraming salamat po.